Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Okay, ang ating title for our reflection is The Authority of the Son. According to the Gospel of John, chapter 5, verses 17 to 30. Amen. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus answered the Jews, "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason they tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father, making himself equal to God. Jesus answered and said to them, "Amen, amen, I say to you, the Son cannot do anything on his own, but only what he sees the Father doing. For what he does, the Son will do also. For the Father loves the Son and shows him everything that he himself does, and he will show him greater works than these, so that you may be amazed. For just as the Father raises the dead and gives life, so also does the Son give life to whomever he wishes. Nor does the Father judge anyone, for he has given all judgment to the Son, so that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation, but has passed from death to life. Amen, amen, I say to you, the hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear will live. For just as the Father has life in himself, so also he gave to the Son the possession of life in himself. And he gave him power to exercise judgment, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, because the hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice and will come out, those who have done good deeds to the resurrection of life, but those who have done wicked deeds to the resurrection of condemnation. I cannot do anything on my own. I judge as I hear, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang words or statement that na-inspire ako is whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life. So, sa akin, importante talaga na we really have to hear the word of God. Pero ang tanong, ano yun? Ano dito? Ang dami niyang words, no? So, ibig sabihin lang kasi nito na naniniwala tayo sa sinasabi niya. Pero, pag nakinig tayo, hindi ibig sabihin ay sa tenga lang, kundi hanggang puso. So, ibig sabihin din na kapag if we hear from our hearts, yung action, no? Yung lalabas na po yung fruits ng mga mabuti.
Kaya pag lumabas na yung kabutihan, diyan natin masasabi na we believe in Jesus Christ kasi siya yung sinent ni God, 'di ba? Yun yung sabi ni Lord na ito yung anak ko, 'di ba? So, narinig mo 'yon. Naniniwala ka ba? So, pag naniniwala ka, so tapos na nasa puso mo 'yon, ngayon kung ano yung ginagawa ni Jesus, eh yun na rin yung gagawin mo kasi nagtitiwala ka sa words na rinig mo sa kanya. So, yun yung importanteng na 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 pick up ko dito sa ano na to, friends. So ang sabi mo, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life. So, importante, siyempre, naghahanap ka ng paraan para mapakinggan mo ang salita ng Diyos. Mm-mm. Yun. Ngayon, pagka nakikinig ka sa salita ng Diyos, it has power of His own. So magiging fruits na nun, yung pakikinig mo sa Kanya, would later on, you would believe and act on it. Ayun, magiging maganda ang mga pagkilos mo, mga pagbitaw mo rin ng salita para sa mga tao na na-encounter mo. Okay? Ako naman, ang napili ko, yung work. Mm-mm. Work. Ang work kasi, ang connotation, it is something that is an action. You have to do something. Yun. Ano ba yung work mo? Saan ang gagaling yun? Andito si Jesus Christ, yung work niya ay nanggagaling sa ating God the Father, yung Ama natin. Ay ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng ating Panginoon ay ginagaya lang niya sa ginagawa ng kanyang Ama. At pagka naman ginagawa niya yon, siyempre kasama ron ay yung authority. Yung mga kayang magawa ng Ama, kaya din ng anak. Ayun. Mm-mm. So, ang importante ngayon is yung ginagawa ng anak, I think it is something that will have to merong consequence yan. Pagka ginaya mo rin yung ginagawa ng anak, you will also inherit eternal life. Amen. So, ang sinasabi ni Brother Juno, pagkaintindi ko, sa word na work pa lang, yun yung sinasabing action speaks louder than words. Kaya yung action ang importante. So, minsan sasabihin mo kasi yung word, minsan sinasabi mo good, pero bad naman yung ginagawa mo. So, mas tinitignan yung action. Ngayon, dahil dito, no, ito kasi sinasabi, yung ama dito, tsaka si Jesus, yan yung pinag-uusapan, di ba? So, kung sinasabi niya na nga na, yung ama, kung ano yung ama, yun yung lumalabas sa anak. So, si Jesus, siya yung sinabi ni God na siya yung anak. So, magda-doubt ka pa ba doon? Di ba? So, hindi ka na kailangan mag-doubt. Lalong-lalo na nga kung sinunod mo yung una ko namang sinabi na nagtiwala ka, tapos nakita mo sa action, kahit ano pa yun, no? Maniniwala ka. Ngayon, ang sinasabi nga na natin dito, yung na-apply din natin dito sa ating buhay na tulad nga ng mga bata, 'di ba? Pag tinuturuan ng magulang maggamit ng kutsara at tinidor, hindi sila matututo kung hindi mo siya bibigyan ng kutsara at tinidor. Sino magbibigay ng magulang, 'di ba? So, magkakamay sila kasi yun yung nakasanayan nila. So, ganun din yung kay God the Father natin, tsaka kay Jesus. Kung ano yung nakita niya kay Jesus, hindi yung ibinababa niya. But, mas lalong kasi God siya eh. God din siya. Di ba, ang saya natin kung finalaw natin siya, pati yung qualities ng pagiging Diyos, makukuha din natin.
No? Pero hindi lang kasi yung level syempre ni God, yung level ni Jesus. Kasi nagkatawan tao siya. Kaya yun yung feeling ko na action na pwede natin gayahin lahat. Kasi sinabi yun na ni God na kung sino siya, yun din yung ipapadala niya sa atin. Amen. Okay, so punta na tayo sa message ng Holy Spirit sa atin dalawa. Ikaw na. Ang message na nakuha ko ngayon ay parang sinasabi sa atin na eto si Jesus. Pinadala ko siya sa mundo para maging madali para sa atin mag-follow kay God. Kasi yan yung sinasabi natin, Lord, I will follow you. Ang tanong, but how? I cannot see you, di ba? So, andyan si Jesus, andyan yung Bible. Makikita natin kung paano nabuhay si Jesus Christ. So, yun yung ifa-follow natin. Kaya dito, pinakita na, sinasabi dito na nagdududa sila. Eh ngayon, alam natin na hindi tayo dapat magduda. Kasi nandiyan na talaga. Sinabi na nga dyan eh. Kaya nga meron tayong pruweba. Kaya sa akin, parang tip ko lang no, sa atin na may cross tayo, crucifix, sa harap natin, lalo na yung nakapako si Jesus. Kasi pag may problema tayo, o meron tayong kailangan, o talagang nahihirapan tayo sa buhay, pag nagdasal tayo, o wala na lang dasal eh, titignan mo na lang yung crucifix na nandun ang Panginoon na nakapako, sasabihin mo, Lord, kinaya mo yan. Ano pa kaya yung dala-dala ko ngayon? So, since kinaya niya yun, ibig sabihin niya, kaya mo yan. Kasi ako kinaya ko yan. Dahil nagtitiwala ako sa aking Ama at ikaw ay magtitiwala rin sa Kanya. Yun sa akin. Okay, yeah. So, susundan ko na rin yung sinabi mo na pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus Christ. So, meron tayong magagaya. Di ba? Dahil ang sinabi rito sa gospel, lahat ng ginagawa ng ating Panginoon ay yan ang ginagawa ng Diyos Ama. At kung ano ang kayang gawin ng Diyos Ama, kaya rin ng ating Panginoon kasi binibigyan din niya ng authority ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, importante sa atin na makilala natin sino ba ang ating sinusundan sa ating mga gawain. So, sabi natin, si Jesus has the source that is credible. Perfect. Hindi nagkakamali. So tayo naman, ang sinusundan natin ang ating Panginoong Jesus na sumusunod lang sa Diyos Ama. So sigurado rin tayo, kahit hindi pa natin nakita ang Diyos Ama, sa sinundan natin ng ating Panginoong Jesus, ay tama yung ating mga gagawin. So yun yung importante. Mm-mm. We know who we are following. Yes. Ang ating Panginoong Jesus. Amen. Now, ang kasunod nun kasi sabi, pagka sumunod ka talaga sa ating Panginoong Jesus, ang reward niyan is eternal life. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan. Nala tayo, yun ay inaasam natin. Mm. Okay. So, yun yung message. Yes. So, we follow the work of Jesus. Tayo lang sa actual minsan tayo ay sinusundan natin, makaramihan na susundan natin ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Pero minsan nalilihis din, Mm-hmm. na natatalo rin tayo ng demonyo. Example lang, nung malilit pa yung anak natin, pagka ako, drive ako, mamaya naka-red, wala naman dumadaan, doon sa nagcross, nag-go ako. Sabi nung anak ko, Papa, red pa. Realize ko doon
Yung bata, minsan ginagamit din ng Espiritu Santo. Kasi yan nga yung pinadala ng ating Panginoon, Espiritu Santo, para tayo ay paalalahanan sa lahat na itinuturo ng ating Panginoong Yesus. So minsan, ang ginagamit din niya ay yung parang walang kamuwang-muwang, Yeah. di ba? Walang malay pa sa Correct. buhay. So, kung tayo rin ay magiging sensitive that the Holy Spirit, hindi naman talaga yan ang gagamitin niya. Gagamit din siya ng iba't ibang mga bagay, mga pangyayari para tayo ay Yes, paalalahanan. we should be Para sensitive. sinasabi, meron kang ginagawang mali. Mm. Hindi ba? So it is time to think about it. Yan. Be sensitive po Yes. sa mga instrumentong ginagamit ni God para Yes. matuwid yung ating tinatahak na daan. Di ba? Yeah. Papunta sa langit. Yan. Yes. At pag nagawa po natin yan bilang mga magulang, ganun din po yung mga anak natin. Huwag po kayong mag-alala. Basta tama po yung example natin, nagdadasal tayo, si Lord na ang bahala sa kanila. No, wag po tayong matakot. Yes. Wag po tayong matakot mamatay. Dahil si Lord ang bahala sa mga maiiwan natin. Ayan. Wow. Ang ganda Amen. ng lesson natin ngayon. Okay, so we'll see you again tomorrow here in Coffee Time with God. Yes.